Ngayon, sabi po ni PCO, Acting Secretary J. Ruiz, iniisip niya na magkaroon na po ng finally, social media regulation para malabanan po ang matinding pagpapakalat ng fake news. Sabi niya, pinag-aralan natin. Yan na sana magkaroon kahit papano, lalo na dun sa mabibigat na issue. As I've said, a lie told 1,000 times drowns out the truth. Kailangan, kung vlogger ka man, social media influencer ka man, tanggap mo na dapat ang iyong responsibility, greater responsibility to the public. Yan mga kababayan ang sabi ng veteran journalist na si J. Ruiz. So tama naman po, isa pa. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Dito muna tayo mga kababayan uli sa ating joke time before natin pag-usapan yung mga mainit na balita ngayon. Lalo na yung press briefing ngayon ni Yusek Claire Castro. Araw-araw may banat po si Yusek Castro. Pati si Senate President Chis Escudero nahagip. May statement kasi si Chis Escudero na patawarin na lang anya natin yan kasi bago lang, excited anya siguro. Sabi ni Yusek Castro, araw-araw man anya sa buhay ko, lagi akong excited. So palpal. Ngayon, si J. Ruiz na-interview ng mainstream media kasi siniraan po si J. Ruiz ng bagong secretary ng Presidential Communications Office. Left and right ang paninira po ng mga DDS. So, mamaya mga kababayan, yun ang pag-usapan natin. Pero relax lang tayo. Dito muna tayo mga kababayan sa Joke Time. Padala ni Anastasio AC Bang, Private Security Guard at AEI Subway Project. Nagkita yung dalawang estudyante mga kababayan sa isang kolehiyo sa Maynila. Yung dalawa taga-probinsya to. Yung isa taga Davao, yung isa taga Ilocos Norte. Nagyayabangan yung dalawa. Sabi ng taga Davao, alam mo anya, doon sa amin ang may pinakamalakas na bagyo. Sabi ng taga Ilocos, bakit mo naman niya nasabi? Sabi ng taga Davao, kapag bumabagyoan niya sa amin, yung sinag ng flashlight, sa sobrang lakas ng hangin, natatangay. Yung sinag ng flashlight, natatangay po, papunta doon sa direksyon ng hangin. Matindi, flashlight. Yung sinag ng flashlight, lumiliko. Imbes na straight lang yung sinag ng flashlight, lumiliko siya. Papunta doon sa direksyon ng napakalakas na hangin ng bagyo. Nakahalata mga kababayan yung taga Ilocos Norte. Ganun niya sa isip niya. Napakambog mo niya magkwento. Wala yan, anya, nakwento mo. Doon sa amin anya, makikita mo ang may pinakang mabilis na biyahe ng bus. Bakit mo naman anya nasabi na napakabilis ang biyahe ng bus sa inyo? Sagot ng taga Ilocos Norte, kapag anya, dinadaanan ng bus ang mga taniman ng gulay sa amin, tulad ng ampalaya, talong, sitaw at okra, saka kalabasa, pagtingin mo anya sa unahan, pinakbit na niya agad. Ang galing po. Dumaan lang yung bus sa gulayan. Pagtingin mo sa unahan, pinakbit na. Ang bilis ng bus po. Anyway, matik na po. 200 pesos. Paki-send na lang po ng GCash number ninyo doon sa Messenger. Kasama ka na rin sa raffle draw. 5,000 sa monthly draw ng mga entries.
Dito na tayo mga kababayan sa ating seryosong topic. Ngayon, sabi po ni PCO, Acting Secretary J. Ruiz, iniisip niya na magkaroon na po ng finally, social media regulation para malabanan po ang matinding pagpapakalat ng fake news. Yung latest lang po, binugbog daw yung First Lady po ni PBBM. Kasi yung mata, mga kababayan, kaya doon sila katindi, magpakalat ng fake news. Yang totoo po, allergic reaction. Pero yung mga person attacks mga kababayan sa First Family, sanay na sila dyan. Kaya lang po, kung ang nakataya na ang national security natin, ibang usapan na po. Lalo karamihan sa mga nagpapakalat nito, itong mga DDS vloggers, na ang sinusuportahan nila mga kababayan na idol, ay mismong factory ng fake news, sabi ni Executive, one-man factory ng fake news, sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. At alaman naman natin po kung saan nakakiling China. Na ang objective po ng China, guluhin tayo dito sa ating bansa because of their interest sa West Philippine Sea. Yung latest nga po sa West Philippine Sea fake news, ang pinakalat po, yung Palawan, inaangkin na po, yung buong probinsya ng Palawan. Imagine that. Kaya sabi rito, PCE Malls, social media regulation para labanan po ang pagkalat ng fake news. Sabi po ni Acting Secretary J. Ruiz. Sabi niya, pinag-aaralan natin. Yan na sana magkaroon kahit papano, lalo na dun sa mabibigat na issue. As I've said, a lie told 1,000 times drowns out the truth. Lalo kung organized mga kababayan, itong mga fake news peddlers, mga troll farms. At may vested interest po ang mga nasa likod. Hindi para po sa kapakanan ng ating bansa, kundi para sirain po ang gobyerno at itiktok over ng mga pro-China agents. Yun ang masaklap mga kababayan. Kaya panahon na natuldukan ito. Ito yung rason kung bakit si J. Ruiz at saka si Jose Claire Castro ang nilagay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, sobra na walang nagre-regulate. Sa mobian niya yung MTRCB. May nagre-regulate. Sa radyo, may nagre-regulate yung KBP. Sa TV. So bakit natin pinabayaan na puro fake news ang lumalabas sa online natin? Tama ba yon? So ang punto lang dito, sabi niya, kailangan kung vlogger ka man, social media influencer ka man, tanggap mo na dapat ang iyong responsibility, greater responsibility to the public. Yan mga kababayan ang sabi ng veteran journalist na si J. Ruiz. So tama naman po, sa pagkausap po ng social media, kung sino-sino na lang po, naging political analyst, naging journalist, basta't may cellphone po, pwede na. Sinalaula po mga kababayan yung social media. Naaboso, madaling sabi mga kababayan. In words, ginagamit ng mga political interest at ang mas masaklap mga kababayan ng foreign actor. So may punto itong gustong mangyari mga kababayan ni J. Ruiz. And in fact, yun ang dahilan mga kababayan kung bakit may TRICOM investigation doon sa mga sinasabing pagpapakalat ng fake news. Kaya nga inimbitahan po yung mga social media vloggers at ang karamihan po mga DDS vloggers. Bakit naman andyan Mr. Maravillas, mga DDS vloggers? Isa po yung mahilig sa fake news Ang puno nila, factory ng fake news. Alangan man kami. Di ba? Tayo, yung mga sources natin ng information, credible po. Di ba? Mainstream, Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, Philstar, kung ano-ano pa, mga established news organization. Tapos, yung Presidential Communications Office mismo. Ito mga taong ito. Yung isang vlogger nga po, ang source niya, puting ahas. Lahat chismis, mga kababayan. Ang dami ng chismis na pinapakalat until today. Ganon ang ginagawa. Pinapakalat na naman nga po, mga kababayan, na nag-away-away na niya sa Presidential Communications Office. Nagtanggalan na niya. Paano nagtanggalan? Na yung courtesy resignation, normal po yon pagbago ang head. At ang pag-reshuffle sa
mga cabinet position po, normal yon sa bawat administrasyon. Bakit? Ngayon lang ba siya nangyari? Hindi ba siya nangyari noong panahon ng previous administration? Di ba ang dami din na mga cabinet secretaries yung tinanggal, pinalitan? So that is normal. Kung ano po ang pinapakalat nila. Ito nga, may isa rito, sabi niya, parang nanalo sa loto, PCS Uluto, swerting-swerte, G. Ruiz panalo sa 206 milyong kontrata ng Digital 8 bago may talaga bilang PCO Secretary. Ganon katindi mga kababayan. O ngayon, itong mga pinapakalat nila na may mali siyang mga kwento laban kay G. Ruiz, pinaliwanag na po ng Presidential Communications Office. Yan po. Report ito ng Philippine Daily Inquirer. Sabi ng Palasyo Malacanang, Ruiz follows legal steps to divest 206 million PCSO shares. Newly installed Presidential Communications Office Secretary G. Ruiz is now in the process of divesting his supposed 206 million worth of contracts from another government agency. Sabi po ni PCO Undersecretary Claire Castro. In a palace briefing, Castro was asked whether Ruiz started divesting his 206 million contracts from the Philippine Charity Sweepstakes Office in the last quarter of 2024 or months prior to his appointments as PCO chief. So madaling sabi mga kababayan, before pa man siya na naging PCO secretary, may karapatan naman po, sabi ni Yossi Castro, na maghanap buhay yung tao. Anyway, hindi pa man siya connected sa PCO. Ngayon pa man lang, wala ba tayo karapatan na maghanap buhay, mangontrata sa gobyerno? Di ba mayroon? O ngayon, na-appoint siya, dinadivest niya na po in the process of divesting. Ayan ang batas naman po natin ay allowed po na mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanyang pag-ari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng posisyon. So yan po ang parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po naman ng gagawin natin dito ay dapat naayon sa batas. Paliwanag po ni Castro. Binigyan ng mali siya. Yung tanong po, yung mga dating opisyal ng previous administration, before na na-appoint sa posisyon, tanong, wala din ba silang mga transaksyon sa gobyerno? Di ba marami din na may mga transaksyon dati sa gobyerno? O di ba? Kasi karapatan yan ng bawat Pilipino na maghanap buhay. Ngayon, na parte ka na ng gobyerno, may batas na sumasaklaw. Ito yung pinapaliwanag, mga kababayan ni Yossi Castro. Binigyan naman po ng ng Malaysia para daw tumama sa sweepstakes. Ito yung press briefing, mga kababayan. Natanong dito yan sa press briefing ni Yossi Castro. Ma'am, may we just get your quick reaction sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano kakagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary J. Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo, kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Patama na naman po. Mahirap ibenta Kay Digong. ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po Sapol? kami salesman dito. Kami po ay messenger. Correct. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo. Para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Correct. Okay. Sa amin po, messenger kami. Hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So, hindi po kami salesman. Kami po ay messenger. Ma'am, sapol po yung isa sa mga nagbibenta ng fake news, galing po doon sa pabrika. Si Harry Roque.
Tama po yung sagot. Brilliant answer ni Yussi Castro. Ang PCO po, hindi salesman. Para pabanguhin, ibenta yung ating Pangulo. Hindi man kailangan. Messenger po. Presidential Communications Office nga ang tawag eh. Messenger anya kami. Ang salesman anya, mahirap talaga ibenta. Lalo kung ang produkto bulok. Si Sara po, ang hirap ibenta. Paano mo ibibenta po? Kaya ang ginawa ni Sara, self-destruction. Hirap na hirap sila kung paano idepensa yung pagbabanta. At yung pag-imagine na pugutan ng ulo yung ating Pangulo. Yussi, ibahin ninyo ang administrasyon. Hindi kailangang ibenta. Kasi kitang-kita po ang maayos na pamamalakad po. Ang ginagawa ngayon ay yung kalat ni Digong po na ginawa during his term. Nililinis ngayon ng ating gobyerno. Yan po ang malinaw niya. Balikan natin si Yussi Castro. Cum laude pala to sa UST. Another matter lang po. Meron pong report na isang media company kung saan isa sa co-founder si Jay Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO secretary. Hindi pa po ba nagda-divest si Secretary Jay? Meron, ang batas naman po natin ay allowed po, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po naman ang gagawin natin dito ay dapat naaayon sa batas. Thank you, ma'am. Lay Perdilla, ETV4. Good morning po, Yusek. Senate President Cheese Escudero refused to comment on your opinion how to fast-track Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ang sabi niya po, patawarin na lang natin siya bago pa excited pa. Your reaction po. Yes, opo, masayang-masaya pa po ako na nadinig natin dyan kahit hindi pa po tayo nagkakasala. At hindi ko pa po alam kung ano yung nagawa nating mali. Ipatatawarin niya na tayo. Maganda pong gesture po yan. At kung sinabi po niya, excited po ako, aminado po ako. Excited ako. Excited ako every second of my life. Hindi lamang ngayon, sa araw-araw ay dapat maging excited. Lahat po tayo, lalong-lalo na po, yung mga taga-gobyerno, dahil meron po tayong task o obligasyon na dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa. Hindi ko po ikakaila na halos araw-araw ng buhay ko, hindi lamang po ngayon, excited po ako. Supalpal si Cheese Escudero kay Yusek, Yusek Claire Castro. Kulang na lang sabihin ni Yusek na sana ganun din kayo, Senate President Cheese Escudero, ka-excited sa inyo pong trabaho. Lalo na ngayon, may nakapinding na impeachment kay Sara Duterte. Pero ang tagal ng aksyon. Yun ang kulang, mga kababayan. Parang kulang ang excitement. Di ba? Yung mga prosecutors pa naman, House Prosecutor, excited ng masyado na simula ng impeachment trial. Kaya nga sigang papresko ng Congress. Kanina may papresko naman sila. Sa susunod nating mga videos, pag-usapan natin. Dito muna tayo. O ngayon, ito naman po yung kanina na interview kay Secretary Jay Ruiz. Pakinggan po natin, mga kababayan. Dun sa combat fake news, parang narinig ko na will you resort to legal pag sumobra. Pag sumobra. Lalo na yung threat na to national security. Namin na di ba? Magsasabi ka online na ganito, walang pasok. May pasok naman pala. Magsasabi ka, may bomba sa ganito, bombahin lang. Siyempre, paano mo hindi namang papailan yung mga ganyan? Yung nananakot, nagpapakalan mo kasi naman. So kayo mismo, sir, magpa-file ng case? Tapos, joke lang. Pag-aaralan ko pa. But of course, we also have our legal team na that will take care of that. If in case sumobra, hindi ko naman sinasabi yung maliliit naman. Pero, may punto lang dito, kailangan, kung vlogger ka man, social media influencer ka man,
tanggap po nila pati may responsibility, a greater responsibility to the public. And yung boundaries. Diba? Siyempre, actually, that's one of the reasons why nainganyo ko. Nalabanan tong fake news kasi, alam mo, sobra na eh. Baka ba lang nagre-regulate? Movie, television, Regulatory Commission, MTRCB, di ba? Sa movies, may nagre-regulate. Radio, may nagre-regulate. TV, nagre-regulate. Eh bakit natin pinapabayaan na puro fake news ang lumalabas sa online natin? Tama ba yun? Kayo, tingin niyo, tama ba yun? You think, sir, it's high time na magkaroon ng regulatory body para sa social media? Pinag-aaralan po natin yan na sana magkaroon kahit papano. Lalo na doon sa mabibigat na issue na hindi ko to. Kasi ngayon, as I said, Eli told 1,000 times, drowns out the truth. So pag maraming ito totoo, sabihin ko, maganda si Tuesday. Totoo naman yan. Pero maraming fake news. 1,000 nagsabi, hindi. O ngayon, sino ngayon ang papaniwalaan? Correct. O ngayon, sinabi ng gobyerno, walang pasok. Nagpakalat ng fake news, may pasok pala. Sino ngayon ang papaniwalaan ng tao? Correct. Sino? Walang accountability yung tao. Minsan nga, di ba, gumawa nga ako storya. May mga congressman, sinabihan na mga bakla. Diba? Nasaan naging dahilan sa paghigiwalay nito. Ang iwalay ng di ba yun? Sinabihang bakla. Si Dominic. Si Dom. Wala magawa ng congressman. Congressman na yun, ha? Wala silang magawa para ituwid ang katotohanan. Ano pa kung ordinaryong tao ka? Siniberbully ka. Nagpakalat na lang. Sinira ka. Saan katapak ko? Susubukan natin. Kahit pa paano. Ano naman yung wide festival? Siguro panahon na tayo naman ay magkaroon ng regulation or at least kung hindi regulation, ipaalam sa mga vloggers, sa social media users na kayo po may responsibilidad din sa publiko. So tama naman po mga kababayan. Balikan natin si Jose Castro sa press briefing. Ina po nabanggit ni Acting Secretary J. Ruiz na I'm here po. Ang layo natin ito. Na kailangan po pag-aaralan yung pagkakaroon ng regulatory body sa social media para maiwasan po malabanan yung mga fake news. Can you elaborate po regarding dun sa kanyang binanggit na medyo hindi po kasi masyadong kompleto kung paano po ang gagawin natin? Actually po, dapat makipag-ugnayan din po tayo, makipagtulungan po tayo sa mga mambabatas po natin, sa Kongreso. Kasi sila din naman po yung gagawa ng batas dito. Yung pong sinasabi natin na magkaroon ng regulatory body, sa palagay po namin ay napapanahon dahil tayo po sa mainstream media, tayo po ay sakop at nare-regulate po ng MTRCB. Kung tayo po ay miyembro ng KBP, meron pa rin po tayong KBP. So sa tingin po natin, sa ating palagay, ang pagkakaroon ng regulatory body, separate na regulatory body for the social media, ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kumbaga opinyon na lehitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. Pero iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan at kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yun. Dahil kung meron man po troll army pero ang advokasya nila ay magpalabas at mag-share ng tamang balita, hindi po yun pipigilan. Ang pipigilan lang po natin ay maabuso dahil po kapag po naabuso ito, mayroon po itong effect sa taong maaaring siraan, maaari ang mga organisasyon, ahensya na maaaring siraan na walang basihan. Malaki pong impact ito, lalo na kung paniniwalaan ng mga tao. So mas maganda po talaga na magkaroon. Yun lang po ang aming suggestion,
matuloy po sana at magkaroon talaga ng regulatory body para din po malaman natin ang bawat isa kung content creator ito, vlogger, blogger, malaman din po natin yung identity at hindi sila nagtatago sa mga dummy accounts. Ganun po. Sa tingin niyo po yung ginagawang hearing ngayon ng Quadcom ba yun or Tri-Committee sa Kamara, tamang-tama para maipurso po itong pagkakaroon ng regulatory body kung sabi niyo nga kailangan dumaan sa paggawa ng batas? Opo, napapanahon po ito dahil hindi na po biro yung mga ginagawa po ng mga troll armies. Sabi nga po natin, kapag ka po kasi binabayaran lang ang mga tao para magsalita ng paninira ng walang basihan, hindi po yun freedom of expression. Kasi binubulungan lang sila ng taong nagpapasweldo o nagbabayad sa kanila. So kakaiba po yun sa tinatawag nating freedom of expression. Ma'am, ano lang po, since medyo baka matagalan pa po kung magkaroon ng batas, hintayin natin. Ano po yung mga immediate na mga plano ng PCO para malabanan ito? Meron na po ba tayong mga ebidensya, mga documented na magpapatutuong itong mga vloggers na ito, itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi. Actually, syempre po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa atin sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So, pagka po na-verify, let's say po, tayo nagsasalita dito, at sandamakmak na po ang kumakalaban, at nagpapakita at nagbaviral na mali. Mapapansin niyo po, kahit yung ibang mga organisasyon ay nagpa-fact check. So kung kakayanin po ng ibang mga pribadong ahensya or korporasyon na magkaroon at magsagawa ng fact-checking, ganun din po ang gagawin ng PCO. Pipilitin po natin maayos po yan at isagawa na maayos. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, troll army po itong mga ito? Wala pa po in particular pero inaaral na po namin kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayong kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi? Ganito po yan. Pag sinabi po nating fake news, alam niyo po na meron na kayong naging basihan. Fake news, alam na natin kasi may dokumento. Halimbawa, sinabi ko po, si Miss Pia ay dalaga. When in fact, there's a record na she's married. So, sinabi ko, dalaga yan. Is that fake news? Of course, kasi may batayan. So, bago naman po namin sabihin na fake news, dapat meron po kaming batayan. Correct. Very good. Thank you po. Evelyn Quiroz, Pilipino. Ito po ang pinaka-klaradong example ng fake news. Oh. Yan. Inedit pa to. Ginawa pang tabingi yung muka ng First Lady. Malinaw po yung paliwanag ni Sandro Marcos. Allergic reaction. Pakinggan natin uli. Extend my deepest one for being extremely underdressed. I was just told about 20 minutes ago that I would be taking the place of the First Lady. But first of all, I would like to give and extend her heartfelt apologies. The First Lady woke up this morning. She had a very adverse allergic reaction. So she looks like she got into a fight with Manny Pacquiao. So I'm showing herself today. But rest assured, she wanted to send me as somewhat of a symbol to show how supportive we are of this incredible program and the awardees that are in it. So kailangan na talaga natuldukan ng pagpapakalat nito na mga grupong ito, mga kababayan ng fake news. Ito yung totoong report, mga kababayan, published by abogado.com.ph. Lisa Marcos says she had eye allergies during Pasig River project launch. Ayan ba? Sabi dyan, photos of the First Lady with the puffy eyes made the rounds of social media over the weekend, prompting netizens to speculate over the cause. Just when I thought it could not get worse, I slipped on the pavement and landed hard on my left side. Ouch!
Araneta Marcos, an abogada, said na kwan pala po, nadulas at nagka-allergic reactions na. Siguro sa application ng gamot. So, ganon. Yan, sabi niya. Lisa Marcos says she had eye allergies during Pasig River project launch. Yan, sabi rito sa Abogado Story, abogado.com.ph. Sabi diyan, in a post on her Instagram account, she shared that on February 27, the launch of the third phase of the Pasig Bigyang Buhay Muli project at Plaza de Armas in Fort Santiago, she woke up with terrible eye allergies and even missed the awarding of the 10 outstanding young men in Malacanang that morning. So sabi niya sa kanyang post, just when I thought it could not get worse, Anya, I slipped on the pavement and landed hard on my left side. Ouch! May allergy na siya na nadulas pa sa pavement at lalong lumala. You see, tumama pa yung left side niya. Kasi nga, may allergic reaction na siya. Pagising niya, tawag dito niyan sa amin, nasigyapot pa, biglang nadulas. So, ganon. Lalong lumala. Pero tingnan ninyo, pumunta pa rin siya, mga kababayan, kasi project niya yon, pagpaganda sa Pasig River. Napakaganda na po. Kaya sabi ni First Lady, let's keep working together to bring Pasig River back to life. Sama-sama nating bigyang buhay muli ang Ilog Pasig. Biniktima pa ng fake news. Ginawa ng kwento na binugbog ni PBBM. Ganon kalala mga kababayan ang kwentong fake news. Matinding paninira po sa reputasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pilit ninyong itinutulad kay Sara Duterte yung ating Pangulo. Malabo po, naturuan ng tama ng magulang ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po siya violenting tao. May nahon siya. Si Sara Duterte talagang nambubugbog yun. Proud pa siya. Di ba? Mahilig pang magbanta tulad ng tatay. Proud pa pati yung mga supporters. Huwag kami mga DDS. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.